Dati, sa palengke, madali lang para sa akin ang mamili. Ngayon, habang pinipili ko ang bawat gulay, naalala ko ang pagkakataong binili ni Carlo ang mamahaling motor niya. Samantalang ako ang nagbabayad ng buwanang mortgage ng bahay. Halos 100,000 piso bawat buwan. Ang pagtataksil na iyon, tila ba'y mas malinaw sa bawat sentimong aking ginugol. Ngunit ang aking pag-alis iyon ang magbabago sa lahat. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Elena. Sa edad kong 45 taong gulang, mahaba na ang daan na aking tinaha. Art conservator ang trabaho ko. Mahirap. Maselan. Ngunit, ito ang nagbigay sa akin ng dignidad, at sa loob ng maraming taon, ito rin ang naging haligi ng pinansyal ng pamilya ng aking asawa. Nakatira kami sa isang lumang bahay sa Sampaloc, Manila, isang bahay na puno ng mga kwento, ng mga lihim, at ng mga alaalang hindi ko mawari kung matatamis ba o mapapait. Masasabi kong ako ay isang babaeng may tahimik na panlabas, madalas mapagpasensya, ngunit may malalim na mundo sa loob na kung minsan ay gusto ko na lang takasan. Hanggang ngayon, tila sariwa pa rin sa aking alaala ang sigaw ni Aling Nena, ang aking biyenan, sa araw na iyon. Ang kanyang boses, matalim at puno ng galit, ay pumunit sa katahimikan ng bahay, lalo na sa bahay na ilan lang naman ang naninirahan. Matindi ang dating sa akin, parang sampal na humaplos sa aking pagkatao. Hindi ko alam kung saan ko hugutin ang lakas para saluhin lahat. Kung hindi mo kayang alalayan ang iyong hipag sa oras ng kanyang kalungkutan, ang huling salita ni Aling Nena, at narinig ko ang bawat intonasyon ng galit sa bawat pantig, umalis ka na sa bahay na ito. Hindi kami kumukupkop ng tamad, bastos, at makasariling manugang na tulad mo. Umalis ka at huwag kang magpakita sa akin, para makapag-asawa si Carlo ng mas matino. Para akong pinatirik ng kidlat, isang matalim na kirot ang tumagos sa buto ko. Ang bawat salita ay bumuo ng isang hindi na mabubuong lamat, isang lamat na hindi ko na makita kung paano ko paayusin. Ang aking asawa, si Carlo, ay nakatayo lamang doon. Hindi ko alam kung takot ba siya sa ina niya, o sadyang wala siyang pakialam sa akin. Nakayuko, walang imik. Ang mga kamay niya, tila naglalaro sa lailayan ng kanyang damit. Walang ginawang pagtatanggol. Hindi man lang niya ako tiningnan ng diretso sa mata, at sa oras na iyon, ang kanyang katahimikan ay parang huling saksak sa aking puso. Masakit. Mas masakit pa sa mga salita ni Aling Nena. Masakit dahil naghintay ako ng kahit kaunting suporta. Ngunit wala. Sa sandaling iyon, walang luha na lumabas sa aking mga mata. Walang sigaw na namutawi sa aking bibig, dahil alam kong wala rin namang makikinig. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin, isang kalmadong hindi ko alam kung saan nagmula, ngunit matindi ang kapit sa aking kalooban. Tiningnan ko si Aling Nena. Ang mukha niya ay galit na galit pula. Tiningnan ko si Sandra, ang hipag ko, na nagpapakaawa sa ina niya, na tila ako ang salarin sa lahat. At huli sa lahat, tiningnan ko si Carlo. Sa mga mata niya, nakita ko ang takot ngunit hindi takot para sa akin. Ang matinding desisyon na iyon, isang desisyon na mas malinaw at mas matatag kaysa kailanman, ang nabuo sa aking isip. Hindi na ako susuko sa kanilang kapritso. Hindi na ako magiging biktima. Maraming taon na akong nagbigay. Ngayon, panahon na para kumuha. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ngiti na kasing lamig ng yelo. Isang ngiting nagpakilabot kay Aling Nena, kitang-kita ko sa kanyang mukha. Walang salita, tumalikod ako. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan patungo sa aking silid. Narinig ko pa ang bulungan nila sa ibaba, ang pagtataka kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi ako umakyat para magbihis, hindi para mag-impact ng mga gamit ko na mailuha sa mata. Hindi rin ako umakyat para bumaba sa kusina at sundin ang kanilang utos. Sa halip, binuksan ko ang aking laptop. Ang ilaw ng screen ay lumiwanag sa madilim kong silid.
At sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagpadala ako ng isang email. Isang email na nagpapatunay sa pinakamahalagang biyahe sa aking buhay, isang biyahe na magbabago ng lahat. Isang biyahe na mangyayari kinabukasan ng umaga. Ngayon, habang inaalala ko ang mga nangyari, tila isang lumang pelikula ang gumugulong sa aking isipan. Naaalala ko pa kung paano ko nakilala si Carlo. Siya ay isang arkitekto, puno ng mga pangarap, may nakakahumaling na personalidad. Ipininta niya sa akin ang isang kinabukasang tila walang bahid dungis, puno ng pag-asa. At ako naman, tulad ng isang batang nahumaling, ay nahulog ang loob sa kanya ng lubusan. Matindi ang pag-ibig namin noong una, puno ng matatamis na pangako, mga salitang tila ba'y magpapatunay na kami ay para sa isa't isa, habang buhay. Ngunit, pagkatapos ng kasal, mabilis kong natuklasan na ang kita ni Carlo ay hindi kasing stable ng kanyang sinasabi. Madalas siyang gumastos. Hindi para sa aming tahanan, kundi para sa kanyang mga kaibigan. Para lamang mapanatili ang kanyang pakitang tao, ang kanyang imahe sa lipunan na tila mas mahalaga kaysa sa aming maliit na pamilya. Sa halip na mag-ambag sa aming pinansyal, mas pinili niyang ipamukha sa lahat na siya ay may kaya, kahit ang totoo ay hindi. Ako naman, isa ng kilalang art conservator noon. May stable na trabaho, may magandang kita. Gustong-gusto ko ang aking propesyon. Ang bawat lumang pintura, bawat artifact na aking isinasalba, ay parang bahagi ng aking kaluluwa. Pinangarap kong magkaroon ng sariling gallery, isang lugar kung saan ang kasaysayan at sining ay magtatagpo, isang lugar na ako mismo ang magpapatakbo. Ngunit, ang mga pangarap na iyon dahan-dahang napalitan ng iba pang responsibilidad. Isang araw, nasangkot si Carlo sa isang bagsak na investment scheme. Nawalan siya ng malaking halaga. 5 milyong piso. Isang malaking halaga. Para sa isang bagong kasal na. Tulad ko, ito ay nakakagulat. Pero ako ang umako ng responsibilidad. Ginamit ko ang aking ipon, ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Ipinagbili ko pa ang mga pamana na alahas mula sa aking ina. Mga alahas na may sentimental na halaga, ngunit kailangan kong bitawan. Umutang din ako sa bangko, lahat para lamang mailigtas siya sa mga loan shark na nagbabanta. Ito ang unang beses na binuhat ko ang isang napakalaking pasanin sa pananalapi ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ginawa ko. Siguro, dahil mahal ko siya, o baka, sadyang masyado akong mapagbigay. Pagkatapos noon, na-stroke si Mang Tonyo, ang aking biyenan. Kinailangan niya ng komportabling lugar. Kaya naman, gumastos ako ng pera para i-renovate ang ground floor ng bahay. Ginawa itong mas maaliwalas, mas madaling gamitin para sa kanya. Gusto ko siyang makita na komportable, na maayos ang kanyang kalagayan, sa kabila ng lahat. Ngunit, para matugunan ang lahat ng malaking halaga na ito, ang 3 palapag na bahay sa Sampaloc ay isinanlasagi. May utang na 9 milyong piso. Ako ang pangunahing gwarantor. Ang buwanang bayad na 100,000 piso ay direkta mula sa aking bank account. Sa loob ng 2 taon, walang mintis, binabayaran ko iyan. Bawat buwan, ang perang iyon ay otomatikong nawawala sa aking account. Pilit kong pinaniwalaan ang sarili ko na ang lahat ng mga sakripisyong ito ay para sa pag-ibig. Para sa pamilya. At magbabago si Carlo. Kumapit ako sa kanyang mga pangako, sa mga salita niyang magbabago siya, na kami ay magtatayo ng sarili naming kinabukasan. Ngunit, sa bawat sentimong nawawala, sa bawat pangarap na naunsyami, mayroon akong nararamdamang unti-unting pagkapagod sa aking kaluluwa. Isang pagkapagod na hindi ko noon lubos na maintindihan o sadyang ayaw kong unawain. Nagtatago ako sa likod ng pag-asang magbabago ang lahat. Ang pagbalik ni Sandra, ang hipag ko, matapos siyang makipagdiborsyo, ang naging simula ng lahat. Hanggang ngayon, tila malinaw pa rin sa aking isipan ang araw na iyon. Hindi lang naman ang sinasabing ibasag na Florera, ang tunay na dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Alam ko,
May mas malalim pa. Ang totoo, paulit-ulit niyang ginamit ang kanyang asawa sa pagsingil ng mga utang sa paluwagan sa kanyang mga pagkalugi sa online gambling. Pero si Aling Nena, bilang ina, pilit na tinakpan ang lahat para sa hiya ng pamilya. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay may ganitong klaseng problema, kaya naman ako, bilang manugang, ang kailangang umako ng lahat ng ito. Agad akong inutusan ni Aling Nena na alalayan si Sandra ng buong puso. Para sa kanya, ang ibig sabihin ng pag-alalay ay ang pagpapagamit ng aking art studio sa ikatlong palapag. Para raw magkaroon si Sandra ng maliwanag at maaliwalas na espasyo, para magpahinga, para makabangon sa kanyang emosyonal na trauma. Narinig ko iyon at para akong nabingi. Ang aking studio, ang aking kanlungan, ang lugar kung saan ako lumilikha, ang aking mundo. Kalmado kong ipinaliwanag ang kahalagahan ng aking studio sa aking trabaho bilang art conservator. Ipinaliwanag ko ang mga mapanganib na kemikal na ginagamit ko, ang panganib sa mga mamahaling likhang sining kung ililipat ko lang basta-basta. Nagmungkahi ako ng pansamantalang solusyon. Sabi ko, bakit hindi muna sa living room sa ibaba, o kaya ay makisama muna si Sandra kay Aling Nena sa loob ng ilang araw. Ngunit agad itong pinawalang saysay ni Aling Nena. Tinawag niya akong makasarili, walang puso at walang paki. Hindi siya nakinig. Nandoon si Carlo, nakatingin lamang. Wala siyang sinabi o anumang ginawa para ipagtanggol ako. Nagbuntong hininga lang siya, na tila ba ako ang may kasalanan. At pagkatapos ay pinayuhan niya ako na magparaya na lang daw ako dahil kapatid niya iyan. Magparaya. Ang salitang iyon ay bumalik-balik sa aking isipan na tila ba isang luma at sirang plaka. Hanggang kailan ako magpaparaya? Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang bangungot. Kailangan kong bumangon ng alas 5:30 ng umaga. Para saan? Para pumunta sa Binondo at bumili ng pandesal at masarap na kape para kay Sandra. Kahit may mahalaga akong meeting sa umaga sa instituto, kahit kinakailangan kong maging alerto, kailangan kong gawin iyon. At hindi lang iyon. Humiling si Sandra ng mga mamahaling pagkain. Fresh seafood. John Ibrico. Para raw mag-recover sa kanyang emosyonal na trauma. At ako ang magbabayad. Ako ang magluluto. Naging isang unpaid maid ako sa sarili kong tahanan. Kinailangan kong labhan ang mamahaling damit na seda ni Sandra sa pamamagitan ng kamay. Bakit? Dahil makakasira sa kukog niya ang washing machine. Pinilit kong intindihin, pinilit kong tanggapin. Pero sa bawat damit na aking kinukusot, sa bawat pinggan na aking hinuhugasan, may bigat akong nararamdaman sa aking dibdib. Nakita ni Carlo ang aking pagod. Nakita niya kung gaano ako nahihirapan. Ngunit sinabi lang niya na si Sandra ay walang swerte sa pag-ibig. Kailangan daw namin siyang tibawiin. Sinabihan niya akong huwag maging kuripot dahil ang pera ay pwedeng kitain, pero ang pagmamahal ng pamilya ay mahalaga. Ngumiti ako ng mapait. Ang pera ay pwedeng kitain. Ngunit ako ang kumikita ng perang iyon. Ako. Hindi siya. Dito, nagsimula akong makaramdam ng matinding kapaitan. Napagtanto ko na ang pamilya ng aking asawa ay hindi nakikita ang halaga ng aking trabaho. Hindi rin ang aking mga kontribusyon. Itinuturing lamang nila akong isang walang katapusang pinagmumula ng suporta. Isang ATM machine. Isang katulong. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga oras na tinanong ko ang sarili ko. Dapat ba talagang ganoon kadali ang pagmamahal, na ipagpalit ang lahat para sa kapayapaan na tila ba ay peke? Ano kaya ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? May isa akong mahalagang proyektong ginagawa noon. Isang lumang pintura. Pag-aari ito ng isang pribadong kolektor na napakamaingat sa kanyang mga likha. Iniuwi ko ang painting sa bahay upang matapos ang trabaho sa katapusan ng linggo. Maingat ko itong inilagay sa aking easel sa studio sa ikatlong palapag
katabi ng mamahaling professional solvent na inangkat ko pa mula sa Europa. Bumaba ako saglit sa kusina upang maghanda ng hapunan, utos ni Aling Nena. Nang bumalik ako sa aking studio, isang matapang na amoy ng kemikal ang sumalubong sa akin. Ang pinto, na palagi kong sinisigurong sarado, ay nakabukas ng maluwag. Nagmamadali akong pumasok at doon natigilan ako. Nakasandal si Sandra, walang pakialam, sa aking work chair. Hawak niya ang isang maliit na bote ng professional solvent na ginagamit sa paglilinis ng mga lumang barniz. Ginagamit niya ito kasama ang bulak para burahin ang kanyang nail polish. Ang mas masahol pa, may natapon sa gilid ng painting. Ang pintura sa pagdikit sa solvent ay umalsa. Lumabo. Isang bahagi ng likhang sining na dapat ay aking pinagaling ay nasira. Sa kauna-unahang pagkakataon talagang nagalit ako. Hindi ko na napigilan. Sumigaw ako, nagmamadaling kinuha sa kanya ang bote. Nanginig ako habang sinusuri ang pinsala sa painting. Malamig na pawis ang bumuhos sa aking likod. Ipinaliwanag ko sa kanya, sa gitna ng galit ko, ang halaga ng pintura. Ang panganib na mawalan ako ng reputasyon bilang isang art conservator. Ang posibilidad na kasuhan ako para sa milyon-milyong piso na compensation. Ang maliit na bote ng kemikal na iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang piso, hindi lang isang murang pangtanggal ng nail polish. Nagulat si Sandra. Tumayo siya, walang hiya. Sinabi niya sa akin na huwag daw akong mag-exaggerate. Nanghiram lang daw siya ng kaunting pangtanggal ng nail polish. Naubusan daw siya sa banyo at nang makita niya ang maraming bote sa aking studio, inakala niyang wala lang ang mga iyon. Hindi importante. Ang pagtatalo namin ay narinig ni Aling Nena na nagmadaling umakyat. Nang makita niya ang kanyang anak na sinisigawan ng kanyang manugang, agad niya itong ipinagtanggol. Hindi man lang siya nagtanong kung ano ang nangyari. Inakusahan niya ako na kuripot, na gumagawa daw ako ng eksena para sa isang maliit na aksidente. Mga lumang larawan lang iyan, sabi niya, walang halaga. Dumating din si Carlo. Nakita niya ang aking galit, ang pag-iyak ni Sandra, at ang pagsigaw ni Aling Nena. Tiningnan niya ang nasirang pintura. Pagkatapos, tiningnan niya ako at walang pakialam na sinabi, ayusin mo na lang. Para saan ka pa naging art conservator? Hindi naman niya alam. Mas matanda ka, dapat mas maingat ka sa gamit mo. Tiningnan ko silang tatlo. Si Aling Nena, si Sandra, at si Carlo. Para akong binagsakan ng isang malaking bato sa aking dibdib. Ang kawalang galang na ito, ang malinaw na paglapastangan sa aking espasyo at trabaho, ay hindi isang aksidente. Hindi lang ito simpleng kawalang alam. Ito ang tunay na katangian ng pamilyang ito. Itinuturing nila ang aking pagod, ang aking pinaghirapan, at ang aking mga ari-arian bilang isang bagay na may karapatan silang gamitin, tapakan, at pahalagahan ng hindi man lang kinikilala. Ang mga taon ng pagtitiis at pagbibigay ay tila ba'y nawalan ng kabuluhan. Matapos ang insidenteng iyon, gumugol ako ng 3 gabing walang tulog para ayusin ang pinsala. Ginamit ko ang magnifying glass, maliit na sipit, at karayom upang alisin ang bawat butil ng nasirang pintura. Pagkatapos ay pinaghalo ang mga kulay upang retokehin, milimetro por milimetro. Ang amoy ng mga kemikal at ang tensyon ay nagdulot sa akin ng matinding pananakit ng ulo. Ngunit ang mas masakit, ang mas nakakapanghina, ay ang kawalang interes ng pamilya ng aking asawa. Walang anumang paghingi ng tawad mula kay Sandra, walang anumang salita ng interes mula kay Carlo. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, nadiskubre kong nawawala ang aking ipon. 150,000 piso. Ang aking emergency savings na inilaan ko para sa aking specialization course at para sa gamot ng aking mga magulang. Nawawala sa aking lihim na drawer sa aparador. Sa bahay na iyon, bukod sa akin, si Carlo lamang ang nakakaalam kung saan ko inilalagay ang perang iyon. Bumaba ako, dala-dala ang walang laman na kahon.
Hinarap ko si Carlo. Gulat siya. Umiwas siya ng tingin. Si Aling Nena at Sandra tumigil sa pagtawa, nakatitig sa akin. Sinabi ni Carlo nang may kaba na kinuha niya raw ang pera. Nanghiram daw at wala pa raw siyang oras na sabihin sa akin. Dahil daw malungkot si Sandra, binigyan niya ito ng pera para sa isang full spa treatment at bagong damit para daw sumaya. Pera naman nating dalawa iyan, sabi niya, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagagalit. Naramdaman ko na para akong nilaslas ng kidlat. Isang buong buwan ng pagod na trabaho, paglanghap ng alikabok at kemikal, perang inipon ko ng sentimo por sentimo, ninakaw lamang ni Carlo para ipangsaya sa kanyang kapatid. Samantala, wala siyang ibinigay sa akin ni isang piso para sa mga gastusin sa bahay sa buwang iyon. Tinanong ko si Carlo nang may pigil na boses kung alam niya kung para saan ang perang iyon. Nagalit siya. Sinabi niyang hindi naman kinukulang sa pera ako at ibabalik niya raw pag may bagong proyekto siya. Hindi ko maintindihan kung bakit ka gumagawa ng iskandalo sa harap ng aking mga magulang. Sumama sina Aling Nena at Sandra sa pag-atake. Tinawag akong tikuripoti at palamunin. Kahit na nahihirapan ang hipag mo, nagrereklamo ka sa kaunting pera na ibinibigay sa kanya ng kapatid niya, sabi ni Sandra. Umiti siya nang may pang-iinsulto. Kumikita ka nga ng pera, pero napakasakim mo, walang gustong sumama sa iyo. Dagdag pa ni Aling Nena, hindi ka dapat magyabang sa pagkakakitaan mo. Si Carlo, ang arkitekto, gagawa siya ng malaking bagay. Pag kumita siya ng milyon, makikinabang ka din ngayon na nahihirapan siya, kailangan mong maging maunawain at suportahan siya. Nakatayo ako roon, nilulunok ang aking mga luha. Ang bawat salita ay bumubuo ng isang matalim na kirot sa aking dibdib. Napagtanto ko na hindi lamang ako ang kikiin ng pamilyang ito. Kundi isa rin akong unpaid maid, minamaliit, sinasamantala. Ang busog ay nakatutok na sa aking huling hibla ng pasensya. Ang lahat ay tila ba'y umabot na sa dulo. Ang mga sumunod na araw, pagkatapos ng insidente sa painting at ng perang ninakaw ni Carlo, ay tila isang mahabang paghinga. Pagod na pagod ako sa katawan at sa isip. Ang bawat gabi ay puno ng pagmumuni-muni ng pagtatanong kung bakit ganito ang aking kinahantungan. Inayos ko ang painting. Pinaghirapan ko. Ngunit ang sakit sa loob ko, hindi naayos ng mga brushes at kemikal. Isang linggo ng umaga, habang pilit kong hinahabol ang kaunting pahinga, maaga pa, 7:00 ng umaga, ay narinig ko na naman ang katok. Malakas. Walang galang. Katok iyon ni Aling Nena sa pintuan ng aking silid. Iniabot niya sa akin ang isang mahabang listahan. Isang listahan ng mga mamahaling pagkain. Cochinillo asado, paella de marisco, sopas de pescado. Mga pagkaing hindi pang araw-araw. Inutusan niya akong maghanda ng piging. Para raw ito sa 15 kaibigan ni Sandra at niya. Dagdag pa niya, kailangan ko ring labhan sa kamay ang isang tumpok ng mamahaling damit na seda ni Sandra. Kailangan daw itong plansahin ng maingat para maisuotin si Sandra sa pagtanggap ng kanyang mga bisita. Nakatayo ako roon, hawak ang listahan. Nanginig ang aking mga kamay. Pagod na pagod ako. Halos wala akong tulog sa pag-aayos ng nasirang painting. Isang linggong walang patid na trabaho sa labas at pag-uwi, puro gawaing bahay pa rin. Sa pagkakataong iyon, nawala na ang aking pasensya. Tiningnan ko si Aling Nena. Dahan-dahan akong nagsalita, nilalabas ang bawat salita ng may bigat. Pagod na po ako, Aling Nena, sabi ko. Kailangan ko po ng pahinga. Hindi ko po kayang pagsilbihan ang piging ni Sandra. Hindi po ako katulong. Nagmungkahi ako. Bakit hindi na lang po kayo umorder ng catering? O kaya, si Sandra na lang po ang bahala sa kanyang mga kaibigan. At tungkol po sa mga damit, kung sino ang gumamit, siya rin ang dapat maglaba. Nagulat si Aling Nena sa aking pagtanggi.
Hindi niya siguro inaasahan na ang dati sumusunod na manugang ay maglakas loob na sumagot ng ganoon. Pumalo siya sa salamin na mesa, malakas, na ikinagulat ni Mang Tonyo sa kanyang silid. Walang utang na loob. Bastos. Kahihiyan sa pamilya, sigaw niya. Inakusahan niya ako na dahil lang daw sa kumikita ako, gusto ko nang tapakan ang kanyang pagkatao. Dumating si Carlo na nagkakape sa labas. Nang makita niya ang kanyang ina na halos atakehin sa galit, sumigaw siya sa akin. Ano ba ang ginawa mo kay nanay? Konting handa lang, ayusin mo na para matapos na ang gulo. Mahahalagang tao ang mga kaibigan ni Sandra, hindi mo pwedeng ipahiya ang pamilya. Tiningnan ko si Carlo. Diretso. Malamig. Sino ba ang nagpapakahiya, Carlo? Tanong ko. Ang 150,000 piso na ninakaw mo sa akin, hindi pa ba sapat para kumuha kayo ng catering? Bakit kailangan ninyo akong pagsamantalahan? Bumaba si Sandra. Narinig niya ang usapan. Bigla siyang umiyak, nagpapakaawa. Nagsasabing kinasusuklaman ko raw siya at gusto ko siyang paalisin. Nagbanta pa siya na mas gusto pa raw niyang mamatay sa kalsada kaysa maramdaman ang galit ko. Si Aling Nena, sa kanyang paghihirap para sa kanyang anak, ay tiningnan ako ng may malamig, matigas, at malupit na tingin. Makinig ka, Elena, sabi niya, at ang bawat salita ay parang kutsilyo. Habang ako ay nabubuhay sa bahay na ito, ako ang masusunod. Si Sandra ay anak ko at natural lang na dito siya tumira. Ikaw ay manugang. Ang tungkulin mo ay alagaan at pagsilbihan ang pamilyang ito. Kung hindi mo kayang pagsilbihan ang iyong hipag sa panahong ito, kung hindi mo magawa ang tungkulin mo bilang manugang, lumayas . Ang bahay na ito ay hindi kumukupkop ng tamad, bastos, at makasariling manugang na tulad mo. Umalis ka at huwag kang magpakita sa akin para makapag-asawa si Carlo ng mas matino. Ang silid ay biglang natahimik, tila ba inawala ng hangin. Tiningnan ko si Carlo. Naghihintay ako ng kahit isang salita ng suporta. Ngunit wala. Nakayuko pa rin siya, nakikipaglaro sa lailayan ng kanyang damit. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa akin. Ang kanyang katahimikan iyon ang huling tapos na linya. Ang huling hibla ng pasensya, ang huling bakas ng pagmamahal. Naputol. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin, isang kalmadong hindi ko pa kailanman naramdaman. Tiningnan ko si Aling Nena, si Sandra, at huli sa lahat, si Carlo. Sa aking isipan, isang matinding desisyon, mas malinaw at mas matatag kaysa kailanman, ang nabuo. Hindi na ako isang biktima. Ngayon, ako na ang magpapasya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking labi. Isang ngiting kasing lamig ng yelo na nagpakilabot kay Aling Nena. Walang salita, tumalikod ako ng tahimik at umakyat sa aking silid. Iniwan ko ang gulat na si Aling Nena, na tila ba inakumbinsi na ako ay natakot at susunod sa kanyang utos. Ngunit hindi. Hindi ako umakyat para magbihis at bumaba sa kusina. Sa halip, binuksan ko ang aking laptop at nagpadala ng isang email. Isang email na nagpapatunay sa pinakamahalagang biyahe sa aking buhay. Isang biyahe na magsisimula kinabukasan ng umaga. Kinabukasan, umalis ako. Hindi ako direktang lumipad sa Paris, kahit iyon ang aking sinabi. Sa halip, sumakay ako ng eroplano patungong Palawan. Doon, sa isang tahimik na villa na malayo sa ingay ng Maynila, ako ay nagtatrabaho ng remote para sa aking proyekto sa Paris. Nagpapadala ako ng mga ulat, mga detalye ng aking trabaho, at nakikipag-ugnayan sa aking attorney Reyes para sa lahat ng legal na dokumento. Mula doon, sa kalayuan, masusing kong inobserbahan ang mga pangyayari sa bahay sa Sampaloc. Mayroong kakaibang bigat sa aking kalooban habang ginagawa ko iyon. Hindi ito kasiyahan, kundi isang uri ng pagtanggap sa mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. Ang bahay.
Ang bahay na dati malinis at maayos dahil sa aking pagod, ay naging isang magulong pugad. Walang nagluluto. Walang naglilinis. Ang mga pinggan tila ba ay nagtatambak sa lababo. Si Carlo, na sanay na sinisilbihan, ay hirap na hirap sa paggawa ng kahit simpleng itlog. Narinig ko iyan mula sa mga usapan sa telepono, mula sa mga impormasyon na nakukuha ko. Mahirap. Ngunit alam kong kinakailangan nila itong maranasan. Kinakailangan nilang malaman kung ano ang pakiramdam ng walang umaasa sa kanila. Isang hapon, dumating ang presidente ng Homeowners Association. May dala siyang tumpok ng mga bills. Kuryente. Tubig. Internet. Association dues. Lahat ay hindi na bayaran. Kinansela ko ang lahat ng auto-debit bago ako umalis. Hindi na ako ang magbabayad. Kailangan nilang harapin ang kanilang mga obligasyon. Nagulantang si Carlo nang makita ang 24,000 piso na electric bill para sa isang buwan. Hindi siya makapaniwala. Bakit daw napakataas? Nalaman niyang si Sandra pala ang dahilan. Nakabukas ang aircon niya sa 18 degrees Celsius, araw at gabi, kahit wala siya sa bahay. Sa init ng panahon sa Maynila, iyon ay isang malaking pag-aksaya. Hindi nagtagal, isang tawag mula sa isang nagbabantang boses ang tumawag sa landline ng bahay. Hinahanap si Sandra para sa mga utang. Ito ang simula ng pagkakabunyag ng kanyang mga lihim. Ang kanyang 3 milyong piso na utang mula sa pyramid scheme at online gambling. Lahat ay lumabas. Lahat ng mga tinago ni Aling Nena para sa hiya ng pamilya ay unti-unting lumabas. Sa gitna ng kaguluhan, biglang inatake si Mang Tonyo ng matinding sakit sa puso. Kinailangan ng 300,000 piso para sa down payment sa Makati Medical Center para sa emergency operation. Ang buhay. Ang buhay na noon ay tila ba stable, ngayon ay puno ng pagsubok. Narinig ko ang balitang iyon, at kahit may pait, mayroon pa rin kaunting awa sa aking kalooban. Si Mang Tonyo, siya lang ang tila ba inosente sa lahat ng nangyari. Si Aling Nena, sa kanyang desperasyon, ay ipinagbili ang lahat ng kanyang pamana na alahas. Ang kanyang mga gintong singsing. Ang mga kwintas. Ang huling natitira niyang kayamanan na inilaan niya para sa kanyang burol at ni Mang Tonyo. Isang pait ang naramdaman ko nang marinig ko ang balitang ito. Isang pait dahil alam kong mahalaga sa kanya ang mga alahas na iyon. Ngunit, iyon ang pinili niyang gawin. Ang kapalit ng kanyang pagmamahal na puno ng pagkontrol. Tinawagan ni Carlo ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang mga taong madalas niyang ilibre, ang mga taong kanyang ipinagmamalaki. Ngunit lahat ay tumanggi. Nagbibigay ng sari-saring dahilan. Ang ilan ay may ginagawang bahay, ang iba ay kagaganak lang ng asawa, at ang iba naman ay hindi na sumasagot. Walang gustong masangkot. Walang gustong tumulong. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kalungkutan sa kanilang sitwasyon. Ngunit, kasabay nito, isang bagong tatag at kalayaan ang aking naramdaman. Ang pagmamasid sa pagbagsak ng kanilang buhay ay nagpapatibay sa aking pananaw na ang aking ginawa ay hindi paghihiganti kundi paghahanap ng katarungan. Ang karma, kung tawagin ng iba, ay tila ba'y umiral. Sa matinding desperasyon, sumang-ayon sina Carlo at Aling Nena. Kailangan na raw nilang ibenta ang bahay sa Sampaloc. Ang bahay na iyon. Ang bahay na puno ng mga alaala, ng mga pamana, ng mga kwentong minana sa bawat henerasyon. Narinig ko iyan. Naisip ko, ganoon na lang ba kadali para sa kanila? Ang bitawan ang lahat ng iyon? Mas mahalaga ang buhay ng ama mo kaysa sa bahay ng mga patay, sigaw ni Sandra. Isang pangungusap na tila ba'y tumago sa aking kalooban. Walang galang. Walang pagpapahalaga. Agad na tumawag si Sandra ng isang real estate agent. Dahil sa magandang lokasyon nito sa Sampaloc, kahit na luma na, maraming mamimili ang interesado. Naisip ko, sa dami ng pinagdaanan ng bahay na iyon,
kung makakahanap pa kaya ng mapagmahal na bagong may-ari. Hindi nagtagal, isang mayamang mag-asawa ang nag-alok ng 40 milyong piso. Isang malaking halaga. Sapat na para mabayaran ang lahat ng kanilang utang. Kung maayos ang lahat, dumating ang araw. Sa opisina ng Notary Public, dala ni Carlo ang titulo ng ari-arian. Ang mamimili, isang masusing tao, ay humiling na suriin ang legal na sitwasyon ng ari-arian sa registry bago magbayad. Isang mahalagang hakbang na hindi nila kailanman binibigyang pansin noon. Matapos ang ilang minuto, lumapit ang Notary Public. Isang babaeng seryoso ang mukha, tila may dalang mahalagang balita. Ipinahayag niya na ang ari-arian ay nakasanla sa gihi upang garantiya ang isang loon sa pangalan ni Carlo. Alam naman iyan ni Carlo. Tumango pa siya. Ipinaliwanag niya na gagamitin niya ang pera mula sa deposito para kanselahin ang mortgage at palayain ang titulo. Ngunit umiling ang Notary Public. May mas malaking problema. Ang loon na ito ay may co-owner at guarantor, ako. Si Elena. Ayon sa kontrata, anumang transaksyon na may kinalaman sa ari-arian, kasama na ang pagbenta, ay nangangailangan ng lagda ng parehong mag-asawa. Para akong narinig na bumagsak ang isang malaking pader. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanilang pag-asa. Nasaan si Ginang Elena para lumagda? Tanong ng Notary Public. Blanco ang mukha ni na Carlo, Aling Nena at Sandra. Nagtatrabaho siya sa ibang bansa, paliwanag ni Carlo, pilit na pinapanatili ang kanyang pakitang tao. Ngunit alam ko na wala na siyang maibibigay na balidong dahilan. Kung ganoon, kailangan ninyo ng special power of attorney mula sa Philippine Consulate sa ibang bansa, sabi ng Notary Public, na may kalmadong boses ngunit may otoridad. Kung wala iyon, o ang kanyang pisikal na presensya, hindi mabebenta ang bahay na ito. Legal itong hinarangan. Ang mamimili na inis sa pag-aaksaya ng oras ay tumayo. Kinuha niya ang kanyang pera at umalis ng walang paalam. Ang agent, na may tingin ng paghamak, ay sumunod sa kanyang kliyente. Naiwan silang tatlo. Mag-isa. Ang kanilang pag-asa, tuluyan ang nawasak. Ang pangarap nilang solusyon, bigla na lang naglaho. Narinig ko ang balitang ito mula kay Atty. Reyes. Isang bahagyang paggaan ng loob ang naramdaman ko, ngunit may kasama pa ring bigat. Ang anino ko, kahit wala, ay kumokontrol sa lahat, sabi ko sa aking isip. Ito ang bunga ng kanilang mga pinili. Ng kanilang pagpapabaya. Napagtanto ni Carlo ang kanyang kawalang kakayahan. Si Aling Nena, bumagsak ang pag-asa, habang si Sandra ay nanatiling tahimik, siguro ay nagsisimula ng makaramdam ng takot. Ito ang katotohanan. Ang kanilang pagbagsak ay kinakailangan para sa aking pagbangon. Sa lahat na nakikinig sa aking kwento, sa lahat ng patuloy na nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari kung naririnig ninyo pa rin ang aking boses hanggang ngayon, pakitulungan ninyo akong mag-comment ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang huling bahagi ng aking kwento. Ang desperasyon ni Carlo, ramdam ko kahit malayo. Nagpadala siya sa akin ng 12 ng emails. Puno iyon ng pagmamakaawa ng pag-apela sa aking awa. Mayroon pa siyang mga kasinungalingan tungkol sa malapit ng pagkamatay ni Mang Tonyo. Ngunit ang mga pagmamakaawang iyon hindi na nila narating ang puso ko. Para na lang silang walang laman na salita, mga umuulit na alinggaw-ngaw mula sa isang nakaraan na pinili kong iwanan. Pinili kong hindi sumagot. Ang aking katahimikan ang aking naging tugon. Isang gabi, tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa isang bagong numero. Sinagot ko. Si Carlo iyon. Halatang lasing na siya, namumula ang mukha, namamaga ang mga mata. Nawawala siya. Nang mga panahong iyon, nasa Paris na ako, tulad ng aking plano,
pagkatapos kong ayusin ang lahat ng legal na papeles kay Attorney Reyes sa Palawan. Hawak ko ang isang baso ng alak, nakatanaw sa kumikinang ng mga ilaw ng syudad. Alam kong sariwa ang aking hitsura, elegante. Malayo sa pagod at gusot na babaeng huli niyang nakita. Isang babae na kanyang tinalikuran. Nagsimulang umiyak si Carlo. Isinalaysay niya ang lahat. Tungkol sa mga loan shark, ang 3 milyong pisong utang ni Sandra mula sa mga pyramid scheme at online gambling. Ang pagbagsak ni Aling Nena. Nagmakaawa siya na iligtas ko raw sila. Naglakas loob pa siyang magtanong kung masaya ka ba kung mamatay kaming lahat. Nakinig lang ako. Walang imik. Pagkatapos, nagbago ang kanyang tono. Binantaan niya akong makipagdiborsyo. Sinabi niyang ipapautos daw ng isang hukom ang pagbenta at paghahati ng mga ari-arian na wala raw akong magagawa. Naghintay ako hanggang matapos siya. Ang boses ko nang magsalita ako ay kalmado. Parang yelo. Ang bahay na iyan, Carlo, simula ko, nakasanla iyan dahil sa pagkalugi mo sa stock market. At sa loob ng 2 taon, ako ang walang patid na nagbabayad ng utang na iyan. Huminto ako, hinayaan kong mag-sink in ang bawat salita ko. Ngayon, patuloy ko, gusto mong ibenta ito para bayaran ang utang ng kapatid mo. Para burahin ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng sakripisyo ko. Hindi. Hindi ako lalagda ng kahit ano. Ang bahay na iyan kalahati niyan ay akin. Pinaghirapan ko. Isang bahagyang ngiti, halos hindi nakikita, ang sumilay sa aking labi. Matagal ko nang hinihintay iyan, sabi ko sa kanya. Ang paghihiwalay na iyan. Ang aking daliri ay bahagyang kumilos sa trackpad ng aking laptop. Tingnan mo ang iyong email, Carlo. Mayroon akong ipinadala sa kanya. Isang draft. Isang draft ng kasunduan sa diborsyo at paghahati ng ari-arian. Ang dokumento ay detalyado. Inilagay ko ang lahat ng bank statements bilang ebidensya. Bawat sentimo na naambag ko mula pa sa simula. Ang aking ipon. Ang benta ng pamana kong alahas. Ang mga buwanang bayad sa mortgage. Ang lahat ng iyon ay umabot na sa 12 milyong piso. Kasama pa ang interes. Nag-alok ako ng 2 opsyon. Ang una, ibabalik niya sa akin ang lahat ng perang binayaran ko, kasama ang interes at lalagda ako. Ang pangalawa, magdidiborsyo kami at pagkatapos mabayaran ang lahat ng utang na iyon, kung ano ang matitira sa bahay ay hahatiin. Alam ko, sa pangalawang opsyon, halos wala nang matitira para sa kanya. Nahulog ang telepono sa kamay ni Carlo. Nawala ang kanyang mukha sa screen. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbagsak ng telepono. Sa loob ko, hindi ito paghihiganti. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Ito ay katarungan. Kailangan niyang harapin ang bunga ng kanyang sariling kawalang kakayahan, ng kanyang kahinaan, at ng kanyang patuloy na pag-asa sa akin. Kailangan niyang matutunan na ang buhay ay may katumbas na responsibilidad. At hindi lahat ng bagay ay pwedeng idaan sa luha o pagbabanta. Ito ang kanyang aral. At ako ang magiging daan para matutunan niya iyon. Lumala nang lumala ang sitwasyon sa bahay. Sa isang gabi, habang lasing si Carlo at natutulog, kinuha ni Sandra ang mga bronze candelabra na nasa aming altar. Iyon ay isang pamana, isang bagay na napakahalaga kay Aling Nena. Nang dumating si Aling Nena at makita niya ang ginagawa ni Sandra, sinubukan niyang pigilan. Sumigaw siya. Ngunit itinulak siya ni Sandra ng malakas at dahil doon, bumagsak si Aling Nena. Tumama ang kanyang ulo sa gilid ng mesa. May nangyari na hindi na dapat pangyarihin at alam kong sobra na iyon. Tumakas si Sandra, dala ang kanyang nakaw. Nakahiga si Aling Nena sa sahig. Umiiyak siya. Hindi lang dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa matinding panghihinayang. Sa sandaling iyon, naalala niya ako.
Naalala niya kung paano ko inalagaan ang altar. Kung paano ko pinahalagahan ang bawat detalye ng bahay na iyon. Naalala niya ang lahat ng kanyang pagmamalupit. Sa kanyang matinding pagsisisi, tinawagan niya ako. Ang boses ko, nang sumagot ako, ay malamig. Tahimik ako sandali, hinayaan kong sabihin niya ang lahat. Ang pagtataksil ni Sandra. Ang nalalapit na pagkawala ng bahay. Ang kalagayan ni Mang Tonyo. Ang kanyang paghingi ng tawad. Matapos niyang magsalita, sinabi ko sa kanya na ang luha ay wala ng silbi. Ang kabaitan at pasensya ko ay nawala nang ipagtabuyan niya ako. Sinabi kong babalik ako kinabukasan. Ngunit hindi para magsimulang muli, kundi para wakasan ang lahat. Kinabukasan, sumakay ako ng isang itim na luxury car. Ito ang aking sasakyan ngayon. Hindi na ako naglalakad o sumasakay ng pampublikong transportasyon. Bumaba ako sa harap ng bahay. Suot ko ang isang eleganteng itim na damit, may salamin sa mata, at isang branded bag. Ang aking presensya ay nagpakablangko sa kanila. Nakatayo sila sa harapan, naghihintay. Kasama ko si Atty. Reyes, ang aking abogado, na may hawak na folder. Si Sandra, na nakabalik na pala ng palihim sa bahay, ay naglakas loob pang sabihin ng may kaunting pagkaarogante. Ay, dumating ka rin. Akala ko hindi ka na babalik. Bayaran mo na ang mga utang, huwag ka nang magpaka-interesante. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Atty. Reyes. Ang boses niya ay matatag. Sinabi niyang may ebidensya kami ng pambubugbog ni Sandra kay Aling Nena at pagnanakaw ng mga ari-arian. At handa kami, sabi niya, na maghain ng kaso. Namutla si Sandra. Ang kanyang pagkaarogante ay biglang nawala. Napalitan ng takot. Pagkatapos, ako naman ang nagsalita. Ipinahayag ko na bilang isang interested party sa ari-ari ang nakasanla, handa akong bayaran ang lahat ng natitirang utang. 9 milyong piso. Handa kong iligtas ang bahay. Ngunit may isang kondisyon. Isang kondisyon na hindi nila pwedeng tanggihan. Ang bahay ay dapat mailipat sa aking pangalan. Ako ang magiging nag-iisang may-ari. Ang katahimikan sa silid ay bumalot sa lahat. Parang yelo na kumakapit. Nagalit si Carlo. Sumisigaw siya na hindi siya lalagda. Na iyon daw ang bahay ng kanilang mga ninuno. Ngunit si Aling Nena, sa kanyang takot, ay humawak sa aking damit. Lumapit siya, tila isang bata. Elena, ano ang mangyayari sa amin kung ang bahay ay mapupunta sa pangalan mo? Tanong niya, at sa boses niya ay may bahid ng pagmamakaawa. Walang bahid ng awa sa aking boses, ngunit may moral na limitasyon. Hindi ko sila palalayasin sa kalsada. Sinabi ko na hahayaan kong manirahan sina Aling Nena at Mang Tonyo sa ground floor hanggang sa huling araw ng kanilang buhay. Kukuha din ako ng mag-aalaga kay Mang Tonyo. Ngunit tumingin ako kina Carlo at Sandra. Si Carlo at Sandra, sabi ko, kailangan nang umalis. Matatanda na sila. Kailangan na nilang maghanap ng sariling buhay. Ang bahay na ito ay hindi na kumukupkop ng mga parasites. Sumabog si Sandra sa pag-iyak. Inakusahan niya akong malupit at gustong sirain ang pamilya. Nag-insulto si Carlo. Ngunit pinayuhan ni Atty. Reyes ang lahat na magkaroon ng kaayusan na ang deadline ng bangko para sa pagbabayad ay alas 11 ng umaga. Matindi ang presyon. Si Carlo, sa kanyang desperasyon, ay sinubukan pang kumbinsihin si Aling Nena na isa itong ibitag. Na mas mabuting ibenta na lang ng bangko at kunin kung ano ang matitira. Ngunit si Aling Nena, kahit matanda at minsan ay sakim, ay hindi tanga. Alam niyang anumang pera na mapupunta sa mga kamay ng kanyang mga anak, ay maglalaho lamang sa loob ng ilang araw. Sa akin, kahit paano, may bubong sila sa ulo. Ginawa niya ang huling desisyon. Manahimik ka, Carlo, sigaw niya. Kung matapang ka, ilabas mo ang 9 milyong piso para bayaran. Kung hindi, lumagda ka. Pagkatapos, tumingin siya sa akin.
Sa nanginginig na boses, sinabi niyang tinatanggap niya ang aking kondisyon. Nagmakaawa siya na mangako ako sa harap ng kanyang mga ninuno na hindi ko sila palalayasin at aalagaan ko ang altar. Tumango ako. Nasa ilalim ng matinding presyon mula sa kanyang sariling ina, lumagda si Carlo sa dokumento ng paglilipat. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang paglagda na iyon ang nagtakda sa kanyang kapalaran. Agad kong inilipat ang pera sa bangko at isang notary public na naghihintay sa labas ang pumasok upang gawing formal ang akto. Sa loob ng wala pang kalahating oras, ako na ang nag-iisang legal at lehitimong may-ari ng bahay. Pagkatapos noon, binigyan ko sina Carlo at Sandra ng 3 araw para umalis. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. 2 pulis. Mayroon silang warrant of arrest para kay Sandra. Isang kaibigan niya ang nademanda sa kanya dahil sa pagnanakaw ng scooter at 300,000 piso. Dagdag pa, sangkot siya sa isang network ng illegal gambling. Nawala ng malay si Sandra. Nang magising siya, nagmakaawa siya sa akin na tulungan siya. Malamig ko siyang sinagot. Hindi ako isang walang katapusang balo ng pera. Hindi rin ako ang gwarantor ng kanyang mga krimen. Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Kinuha si Sandra sa gitna ng kanyang mga sigaw at pagmamakaawa. Ang lahat ay tila ba'y umabot na sa kanyang tamang lugar. 1 linggo matapos ang lahat, mabilis na na-formalize ang diborsyo namin ni Carlo. Sa hukuman, ako ay mukhang maliwanag. May kumpiyansa. Tumingin ako sa paligid. Si Carlo naman mukhang nawasak. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sinubukan niya akong pakiusapan sa huling pagkakataon. Humihingi siya ng isang tipekeng diborsyo para makatira pa rin siya sa bahay. Naghanap pa rin siya ng paraan para umasa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Naalala ko ang tanong niya sa akin bago ako umalis. Kung aalis ka, sino ang mag-aalaga sa bahay na ito? Ang tanong na iyon ang nagpakita sa akin na para sa kanya, isa lamang akong katulong. Isang eksel, ngayon, kailangan niyang bayaran ang presyo ng kanyang pagiging dependent. Kailangan niyang harapin ang kanyang sariling mga pagkukulang. Matapos ang hatol, umalis ako sa hukuman. Hindi na ako lumingon. Sumakay ako sa kotse kung saan naghihintay si Attorney Reyes, iniiwan si Carlo na mag-isa. Kasama ang kanyang pagkasira. 3 buwan ang lumipas. Ang bahay sa Sampaloc ay hindi na makikilala. Binago ko ito. Ginawa kong isang eleganteng tahanan. Isang modernong restoration studio. Ang bawat sulok ay sumasalamin sa aking pagkatao. Sa aking mga pangarap, ang bahay ay naging kanlungan ko muli. Isang lugar na akin. Walang utos. Walang sigaw. Walang paghusga. Si Aling Nena ay naninirahan pa rin sa ground floor. Tahimik siya ngayon. Sumusunod. Umaasa siya sa perang iniiwan ko sa isang sobre bawat buwan. Walang interaksyon sa pagitan namin. Walang mga salitang sinasabi. Isang pader ng sakit ang naghihiwalay sa amin. Naging kapalit ito ng kanyang pagmamahal na puno ng pagkontrol. Sa gabi, kapag tahimik ang lahat, minsan naririnig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Hindi ko alam kung pagsisisi ba iyon o pagtanggap. Si Carlo naman bumagsak sa kahirapan. Walang trabaho bilang arkitekto dahil sa kanyang masamang reputasyon. Walang tumatanggap sa kanya. Nagsisikap siyang kumita bilang isang delivery rider gamit ang kanyang luma at sirang scooter. Isang araw, habang dumadaan siya sa aming lumang kalye, nakita niya ang bahay. Ngayon ay maganda. Puno ng buhay. Nakita niya ako sa bintana, nakatuon sa aking trabaho. Matagumpay. Ang inggit at pagsisisi ay sumakop sa kanya. Sa bawat oras na siya ay dumadaan, alam kong may kirot sa kanyang puso. Si Sandra,
Matapos ang kanyang pagkukulong, ay nahirapang makahanap ng trabaho. Ang kanyang mga utang at reputasyon ay tila ba nakakabit sa kanyang pangalan. Nagsisikap siya. Ngunit alam kong mahaba pa ang kanyang tatahakin. Ang bawat isa sa kanila ay nagbabayad ng kanilang sariling presyo. Isang gabi, nag-organisa ako ng isang maliit na pagdiriwang sa rooftop garden. Nag-iisang espasyo sa bahay na iyon. Isang hardin sa gitna ng syudad. Ipinagdiwang ko ang isang internasyonal na gantimpala na napanalunan ng aking proyekto. Napapalibutan ako ng aking mga kaibigang may pinag-aralan. Elegante. Kasama ko si Attorney Reyes. Nagliliwanag ako sa kaligayahan. Isang kaligayahan na pinaghirapan ko. Mula sa ibaba, nakatago sa dilim, pinagmamasdan ako ni Aling Nena. Nakita niya ang aking pagdiriwang. Naramdaman niya ang init ng aming tawanan. Naunawaan niya ng mapait na kung naging mabuting biyenan lamang siya maaari, sana siyang makibahagi sa kaligayahang iyon. Isang simpleng pag-iisip. Ngunit puno ng regrets. Sa kalsada, pinagmamasdan din ni Carlo ang selebrasyon mula sa kanyang motor. Isang kaawa-awang figura. Nag-iisa. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng kanyang makina nang paandarin niya ito. Nakilala ko ang anino ng aking dating asawa. Ngunit wala akong naramdaman. Ni galit. Ni awa. Sila ay naging masamang alaala na lamang. Isang kabanata na isinara ko na. Nagtuos ako kasama ang aking mga kaibigan, tinatamasa ang sariwang hangin ng gabi sa Maynila. Nalampasan ko ang bagyo. Sa wakas, natagpuan ko ang kapayapaan at kalayaan. Ang bahay ay akin. Ang aking karera ay akin. At ang pinakamahalaga, ang aking buhay ay nasa aking mga kamay. Ngunit sa bawat pagising sa umaga, at sa bawat sikat ng araw sa aking bagong buhay, mayroon pa rin bang puwang na hindi mapupunan? Isang paalala na sa pagkuha ng katarungan, mayroon pa ring mga bagay na kailangang iwanan o kailangang matutunan nating ipagpaalam. At ganoon nga ang nangyari. Ang pinto ng aming lumang bahay ay nagsara sa isang kabanata at nagbukas sa panibago para sa akin. Hindi ito isang perpektong pagtatapos dahil sa bawat kalayaan na nakamit, mayroon pa ring mga bakas na naiwan sa puso. Mga alaala, mga aral. Maraming tanong pa rin sa loob ko, mga damdaming mahirap ipaliwanag, at siguro kayo rin, may ganoong mga kaisipan matapos marinig ang aking paglalakbay. Kung naramdaman ninyo ang aking pinagdaanan, o kahit bahagi nito, at gusto ninyong samahan pa ako sa iba pang mga kwento, kung saan ang paghahanap ng katarungan ay nangyayari sa mga tahimik na paraan, maaaring makatulong ang pagpindot sa subscribe button para maramdaman nating hindi tayo nag-iisa. Dito po sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.